na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ng pasasalamat ni Patrick Ron Ignacio para sa kanyang katawan. Pasasalamat na Regacio family, Malaque family, Belen Regacio, Dorado family, Wilma Domingo, Lidian Cascasan and family, Piletio Panco, Cecilin J. Rigudon and family, Peter John Sino Cruz, Atisha Luna. Panalangin para sa agarang pagaling nila Amelita and Amelito Sevilla, Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Milda, Jasmine Sibeldia Lim, Maribeth Dorowin, Catalina Alba, Mardy Agtarap, Raquel Inosanto, Leia Rose, Chris Doling, Marian Barberi, Teresa Tanchinko, Estela, Blanks, Elio, Brandon, Ed, Linda, Esto, Cory and Vang Santos, Ray Erenista, Janet Herrera at Eduardo Salido. Panalangin para sa natatanging kahilingan nila Ronald Salamat, Melissa, Madeline Tanchinko and family, Diane and Chris Jiang, Jenny Sison, Gillette Yupanco, Ganji Villanueva and family, Brian Jayelo, Nazare, Brian Lloyd, at Darlene Jayela Legaspi. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcos, Natividad Gonzales, Edilberto Gonzales, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Consuelo, and Teodoro Cordova, Rosario Brown, Zenaida Arce, Apolinar, Demetrio, Sergio Sr., Guadalupe, Ambrosio, Arito, Raimundo, Paulina Aragoza, Iseo, Leonora, Antonio, Alberto Manaha, Leonina Magali, Andres at Luis Trosing. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Carmen Bukod, Mary Viricel Maghanoy, Felix, Rosalia, Lourdes, Ignacia, Victorio, Marvin Clark, at Teresita and at panalangin para sa mga kaluluwa ng dating tagapaglingkod sa ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naghihilala ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, sipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, sipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, sipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Na kami maging dapat makinabang sa mga Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus,
Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit. Sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nun sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pumbutihing paring panauhin, Reverendo Padre Danichi Uwi. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaayayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginooy dinggin, ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay purihin, kagandang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaayayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain. At sumaiyo rin. Mini natin sa langit upang tayo at gumanap sa banal na inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo patawan sa ating mga kasalanan sa buhay. Amen. Kaawaan Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Kristo, kaawaan mo kami. kaawaan Panginoon, kaawaan mo kami. na lang manaming makapangyarihan, taguyod mo ang ginagawa sunod sa iyong upang sa ngalan kami ay at magkaroon sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, kinuha ni David ang kaban ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakalalayo, nakaka-6 na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaban. Pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang turo at isang pinatabang tupa. Isinuot ni David ang isang linong ipod at nagsayaw sa harapan ng Panginoon.
Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trompita. Ipinasok nila sa tulda ang kaban ng Panginoon at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David na may muling nagsunog ng mga handog sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos, binasbasan niya ang mga tao sa ngalan ng Panginoon. Bago nagsiuwi, lahat ng mga Israelita ay pinakain ng tinapay, karne at pasas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ulitin po natin. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Tugon. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Siya ay dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Tugon. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Tugon. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Tugon. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Magsitayo po. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila ay nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam niyo po, naalala ko noong bata pa ako, siguro 10 taong gulang ako noon. Minsan, kami ay naghahapunan ng aking pamilya. Pag kami kumakain, sabay-sabay, iniintay kung sino yung wala, hindi magsisimula hanggat hindi kumpleto. Naalala ko, 10 years old ako noon. At pag kumakain kami, matagal kaming kumain 3 hours. Kasi daming kwento. Marami kaming kwento. At naalala ko, 10 years old ako, habang nagkukwentuhan kami,
nagtanong ako sa mga kapatid ko. Sabi ko, ano ang gagawin ninyo kapag nalaman ninyong may anak sa labas si Papa? Nagkukwento kami, bigla ako nagtanong ng gano'n, ano? Natahimik yung lahat, walang nakasagot. Ako na yung sumagot. Sabi ko, di papasukin nyo. Nasa labas eh. Lumang joke po yun, no? Joke yun noong araw, no? Yun yung joke noong araw na pag nasa labas ang kapatid mo, pag nalaman mo may kapatid ka sa labas, papasukin mo. Saka lang nagtawanan yung mga kapatid ko. Kala nila, no? Kung ano na yung aking tanong. Mga kapatid, alam nyo po, parang ganito. Parang ganyan ang nangyari sa ating ebanghelyo. Habang si Jesus nagtuturo sa loob ng bahay, again, sa loob ng bahay, kasama ang maraming tao, may tumawag sa kanya sa labas at nagsabing, nariyan po sa labas ang inyong ina at kapatid, ipinatatawag kayo. Tinignan ni Jesus ang kanyang mga kasama na nasa loob ng bahay, sabay sabi, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Malalim. Malalim po ang pakahiwatig ni Jesus sa ating ebanghelyo. Ipinapakita niya na higit sa dugo at higit sa pangalan ang pagiging kapamilya ng Diyos. Kung babalikan natin ang kwento, binigyan niyang diin ang salitang nasa labas. Binigyang diin ni San Marcos ang salitang nasa labas na tumutukoy sa lugar kung saan nandoon ang kanyang ina at mga kapatid. Habang tinitignan naman niya ang mga taong nasa loob at pinagsasabihan na ang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Maaring ang pagiging nasa loob o nasa labas, sa Ingles, insider or outsider, ay hindi lang nagpapahiwatig ng lokasyon o katayuan ng isang taong nasa relasyon. Ito yung simbahan natin, di ba? Maliit lang, kaya merong mga nagsisimba sa labas. Ibig sabihin ba, yung nasa loob, sila lang yung insider? Sa labas si Ate Jonah, tsaka si Kuya Buddy, ibig sabihin ba, sila'y outsider? Ibig sabihin nito, hindi lokasyon, kundi disposisyon. Disposisyon ng isang taong nasa relasyon. Katulad ng sinasabi ni Jesus, para maging kapamilya ng Diyos, kailangan pumasok ka, lumapit ka, makisama ka, makinig ka, at sumunod ka. Yan ang ibig sabihin ng insider o nasa loob. You are in a relationship. Nasa relasyon. Ibig sabihin, pumasok sa relasyon. Nakipagrelasyon. Nakinig, sumunod, tumalima. Samantala, ang pagiging nasa labas o outsider ay yung mga hindi pumasok. Lumayo, dumistansya, hindi nakinig, hindi sumunod. Ibig sabihin, you are out of a relationship. Walang relasyon. Malinaw po ang ibig sabihin ng insider, nasa loob, at outsider, nasa labas. Kaya maganda pong tignan natin ang sarili nating disposisyon sa pakikipagrelasyon sa Diyos. Tayo ba ay
nasa loob o tayo ay nasa labas? Gaya ng hindi lahat ng nasa loob ng simbahan ay nagsisimba. Hindi. Yung ibang nasa loob ng simbahan, tulog. May ganyan di ba? Pumasok sa simbahan para matulog. Ganon din, hindi lahat ng ibig sabihin ng nasa labas ng simbahan, hindi nagsisimba. Lalo dito sa simbahan natin, maliit, no? May mga nagsisimba sa labas, pero hindi ibig sabihin, outsider sila. Kung yung disposition mo ay nasa loob, ikaw ay insider. Sa Quiapo, di ba? Pag Biyernes, ang daming tao, siksikan sa loob at meron din sa labas. Ibig sabihin ba, yung nasa loob lang ang deboto? Yung nasa labas, hindi. Haring hindi ka nakapasok dahil puno na. Pero hindi ibig sabihin you're an outsider. Hindi rin ibig sabihin nakapasok ka dahil nakipagsiksikan ka, ay ikaw ay malapit sa Diyos. Ikaw ay kapamilya ng Diyos. Dahil ikaw ay insider. Hindi. Ito'y disposisyon ng puso. Disposisyon ng sarili sa pakikipagrelasyon sa Diyos. Mga kapatid, ito po ang magandang malaman sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Tayo ba ay maituturing na nasa loob, insider, o maituturing na nasa labas, outsider? Dahil ang tunay na kapamilya ng Diyos ay yung mga pumasok sa pakikipagrelasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagtalima sa Diyos. Amen. Ang mensahe ng kaligtasan ni Jesus at ng kanyang buhay ang ating pamantayan sa paghahanap sa kalooban ng Diyos. Nangin tayo sa ating Diyos upang tumalima at mamuhay tayo sa kanyang araw. Sambitin sa bawat panalangin, gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang simbahan, naway mamuhay sa diwa ng Ibanghilyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang ating pananampalataya, naway mapalalim natin sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at mga mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Tayong lahat naway maging mga tunay na membro ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan sa pagiging tapat at kalooban ng Amang nasa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang salita ng Diyos, naway gawin nating buhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang mga namatay naway makatanggap ng walang hanggang liwanag at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Sa katahimikan, Diyos ang sarili. Manalangin sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Gawin mo kami dapat na maging bahagi ng iyong sa pamamagitan ng aming buhay pananampalataya ay pinahahayag ng aming mabubuting gawain. Sa pamamagitan ng Kristo. Amen. Magsiupo po lahat. Panginoon, aming
itong alak at tinapay sa altar mo ilalagay, tanggapin sa iyong kamay. Nalangin kayo, kapatid, pangampag Ama. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ha, tanggapin mong maligod ang aking. Ngayong ang kalan ay kami sumasamo sa iyo at lumuluhod upang kaligtasan iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at itinaas na namin sa Panginoon. pasalamat. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama, sa iyong siwa san sinu sa hangad gustong lubos, siya'y pinag-usa mo sa kanyang sa iyong na makabalik sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga si apit ng papuri sa iyo sa kalang sa iyo. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Banal sa pamamagitan para sa amin so Kristo niya pinagtiis ang kusang loob, ginawa, pinasalamat, pinaghati, abot sa kanyang sinabi. Tanggapin ninyong lahat ito sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay mabuhos sa inyo. Sa ikapag pagbunyi misteryo ng Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. ginagawa namin pagala sa pagkabuhay ng at inaalay namin sa iyo at ang kalis na nagkakasan. Kami nagpasalamat dahil kami na tumayo sa harap sa iyo. Sinasamo na salo-salo sa katawang Kristo
sa pagkakaisa, Spirit Santo. Ingapin simba sa buong puspusin mo kami sa pag-isa ni Francisco na Jose, po, kapatid na may pag-asang sila'y muli ng mga pumana. Awan mo sila at sa iyong awan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong kaisa na mahal ng Maria ng kabig puso niyang San Jose, isa ng mga apostol ng lahat sa daig sa iyo. May pagpuri sa pamamagitan ni Kristo sa Kanya at ng parang at papay sa iyo. Diyos amang kasama ng Espiritu Santo magpasawal. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos, ang turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ang manaming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng sama, pagkalooban ng kapayapaan sa kasalan, yo sa lahat. Samantalang ang pagpapagapagas namin si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi sa iyong mga apostol, kapayapaan sa inyo, ang aking sa inyo. Pag sala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa iyong kasama ng Espiritu Santo, Amen. ang kapayapaan sumayin At sumaiw rin. magbigay sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po. O itong sa mga kasalanan ng sanlibutan, ang Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. manalangin. Ama naming mapagmahal, pagkaloob mong sa amin, ang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, laging pagpapalang sa amin sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu sa walang Amen. sumainyo ang At sumaiyo rin. at pagpaparihan at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po. Kristo. Salamat sa Diyos. Humayon at ipayan, kanyang pagkalingat na ba? Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Ang mga dakila't dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan.
ipahayag, kanyang pagkalingat abad, sa buhay pag-ibig at